Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Pagpatawad po ninyo na tayo po ay hindi nakapag-live kanina sa oras. Hallelujah. At talaga tayo ay nagnanais na makapag-live nung ganong oras sapagkat talagang yun yung oras na dapat na natin na para tayo ay mag morning devotion. Kaya lamang po ay mayroon tayong bagay na hindi naasahan. Hallelujah. Pero sa kabila ng ganong sitwasyon na tayo mayroong hindi naasahan, ay purihin ang Diyos sapagkat meron pa rin tayong pagkakataon na tayo ay makarinig po ng salita ng Diyos ngayong umagang ito o ngayong araw na ito. Purihin ang Diyos at bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon, Spirit Touch. Hallelujah. Spirit Touch your church. Sige po mga kapatid, tayo lahat, purihin ang Panginoon. Your grace and mercy, need your praise like never before. Need your power of your Holy Spirit to open heaven's doors. Hallelujah. Retouch your church, fill the hearts of men. Revive us, Lord. Us, Lord, with your compassion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Oh Jesus, fall upon me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord, we humble. We humble come before you. Of what we ask, we yearn to see your glory. Restore this dying land. Retouch your church, the hearts of men. Revive us, Lord, with compassion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. And let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. And let your rain fall upon me. And let your rain fall upon me. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. We glorify your name, O God. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagkakataong ito ngayong umagang ito, O Diyos, na muli kami po ay makapag-aral niyo sa salita, O Diyos. At patawarin niyo po kami, Panginoon, ano man po ang inyo nakikita sa amin, Panginoon, na hindi ayon sa inyong kalooban, hindi sa inyong nais, Panginoon, ay tawarin niyo po kami ng inyong kapangyarihan. Tawarin niyo po kami ng banal niyong dugo, Panginoon. Hugasan niyo po kami ng banal niyong dugo, aming Ama. Hallelujah, Jesus.
Salamat po, pagpalain niyo po ang umagang ito at pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po. Purihin kayo. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Again, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli tayo dito po sa Doropate, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Dito po sa unang Pedro or 1 Peter chapter 1 verse 7. Hallelujah. Sabi nga po dito, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira at bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikakalwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Sa King James po, sa English King James, that the trials of your faith being much more precious than of gold that perisheth, through it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Hallelujah. Ang sabi po dito ay yun daw pong pananampalataya natin ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Amen po ba? Sabi diyan, that the trials of your faith, yun daw pong pananampalataya at yung daw pong pagsubok ng mga nararanasan natin sa ating pananampalataya, rather, hallelujah, ay mas mahalaga pa daw po ito sa ginto, mga kapatid. Hallelujah. Through it be tried with fire, it might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Hallelujah. Ulitin ko po sa Tagalog, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto ay ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal. Sabi diyan, yun daw pong yung ating daw pong mga pinagdaraanan, mga kapatid, hallelujah, ng mga pagsubok na mayroong pananampalataya, ay mahigit pa daw po ito sa ginto, mga kapatid. Kaya, sabi nga dyan, bagamat yung ginto daw ay nasisira, ay ito'y pinadadaan sa apoy. Bakit, mga kapatid? Sapagkat upang mapatunayan na kung yung ginto talaga na yun ay totoo. Kung talagang yung ginto na yun ay pure gold. Baka naman fake. Yan, hallelujah. Tiyan nyo nga po yung katabi nyo. Yan, salamat sa Panginoon. Yan po yung mga totoong Kristiyano. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Na tayo ay biniyayaan ng Panginoon. Kaya ngayon, we can stand, hallelujah, by the grace of God, na tayo ay mga totoong Kristiyano na biniyayaan at binigyan ng kahabagan ng ating Panginoon. Ang sabi nga dyan ay yun daw po mga pagsubok natin na tayo ay mayroong sa pagsubok natin yan ay hindi tayo nawawalan ng ating pananampalataya ay napakahalaga daw pa po sa ginto. Pero sabi nga riyan, bagamat yung ginto daw ay nasisira, pero ito'y dinadalisay, ito po'y dumadaan sa apoy. Hallelujah. Ito po ay dumadaan sa apoy. Sabi diyan ay, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, hallelujah, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, yung ginto, sapagkat we need to understand na kung yung ginto ay pure ginto, as I said a while ago. Bakit, mga kapatid? Sapagkat napakahalagang bagay na malaman na kung yung totoo ay ginto. Bakit? Dahil, mga kapatid, ang hirap namang magbenta ng hindi ginto. Pero alam niyo, mga kapatid, sa umpisa mayroong ganito. Mayroon tayong sa umpisa, may makikita tayo na para bang ginto sa unang paningin. Yun yung tinatawag na tawag doon parang yung coated, yan, gold-plated, yan, ika nga. Ang tawag nila dyan ay gold-plated. Pag sinabing gold-plated, mga kapatid,
ay kunwari ay ginto. Kamukha ng ginto. Ayan, kamukha ng ginto, gold-plated, pero fake po yung gold na yon. Kamukha lang ng ginto. Pag dumating ang panahon, tumagal, ginamit mo na, pinawisan ka, dun mo na ma-realize at makikita na yung ginto na yon ay fake. Kaya nga tinawag lamang na gold-plated. Makikita po natin yan sa mga nagbebenta online na binabanggit ito po ay gold-plated. Pag sinabing gold-plated, kamukha lamang ng ginto pero hindi ginto dahil yun ang tawag po doon ay fake gold. Pero kamukha ng gold. Ayan. Ayan mga kapatid, mag-ingat tayo mga kapatid. Hallelujah. Minsan kasi akala natin ay nandun pa rin tayo sa ating pananampalataya. Minsan akala natin na sa pagsubok natin ngayon ay napaparangalan ang Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi nga dyan, ang ating pinagdaraanan na mayroon tayong pananampalataya ay mahigit pa daw po sa ginto, mga kapatid. Bakit daw po nararanasan ng mga Kristiyano yung mga pagsubok na yan? Sabi dyan, para tayo ay dalisayin ang mga Kristiyano. Mga kapatid, nasa huli na tayong panahon, nililiglig na tayo, hallelujah, ng ating Panginoon ngayong huling panahon na ito. Kung napapansin natin, hallelujah, pasama ng pasama at pasama ang mundong ito. Hallelujah. Bakit? Dahil ang Panginoong Hesus nga po ay parating na, hallelujah, at malapit na siyang dumating. Hallelujah. He is coming soon. Ang ating Panginoong Hesus, He is coming back soon. Pabalik na po ang ating Panginoong Hesus. Napakalapit na, mga kapatid. Kaya nga, dumarating na sa panahon talaga na ang mga Kristiyano ay talagang dumaraan sa mga pagsubok. Dumadaan tayo sa mga trials ng ating pananampalataya. Bakit? Sabi nga riyan, ginamit yung ginto as a example para malaman kung sino po ang tunay. Kasi may mga gold-plated. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, hallelujah, naniniwala po ako na tayong lahat ay mga, hallelujah, hindi gold-plated na Kristiyano. Ika nga ay, sabi doon sa kanta ay, Kristiyanong banal. Narinig niyo po ba yung na yon? Yung kanta na yon? Kristiyanong banal. Hallelujah. Hindi karnal. Ayan. Kristiyanong banal, hindi karnal. Ayan. Kristiyanong banal daw, hindi karnal. Ibig sabihin, may mga possibility pala na may mga nagkikristiyano-kristyanuhan. Ika nga. Ayan, paano natin malalaman na tayo ay nagkikristiyano-kristyanuhan lamang? Kumbaga, nakikikristiyano tayo. Especially yung may mga bagay na gustong makuha doon sa isang tao o doon sa isang church na yon, kaya nandoon laging pumupunta. Pero alam nyo, hallelujah, na kapag dumating yung pagsubok at problema sa buhay, nawawala. Nadi-disappear. At minsan nga, para bang naiisip natin, may parang nag-rapture na. Bakit? Biglang nawala eh. Hindi mo na makita. Hindi mo na namalaya, napapatanong ka na tuloy sa sarili mo. Parang naiwan na ako. Kasi nawala na bigla yung mga nagsasabing mga Kristiyano na yun. Pero nung panahon ng pagsubok na pinagdaraanan, nawala ang mga tao na yan. Hallelujah. Pero sa biyaya nga po ng ating Panginoon, hallelujah, we are declaring na tayo po ay mga totoong Kristiyano sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Hallelujah. At sa dugo ng ating Panginoong Hesus na natigis sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay mga tunay na Kristiyano. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Declare po natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga po, I encourage to everyone na mga Kristiyano na nakikinig ng morning devotion na ito, mga kapatid, magpatuloy tayo, mga kapatid. Magpatuloy ka, ano man ang pagsubok mo, ano man ang kinakaharap mo ngayon,
sa ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon na para bang wala nang humpay, wala nang katapusan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Dinadalisay ng Panginoon. Hallelujah. Ang ating pananampalataya. Pinapadaan tayo ng Panginoong Hesus sa pananampalataya na yan upang maging dalisay ang ating pananampalataya na katulad ng isang ginto na bagamat nasisira. Ang sabi ng ating binasa ngayong umagang ito ay pinadaraan pa rin sa apoy. Bakit? Para malaman ang totoong ginto. Hallelujah. At alam nyo, isa pa yan, kung bakit pinapadaan sa apoy ang ginto, lalo na pagka na ano yan, galing sa minahan, nahukay ang ginto na yan. Kahit na nakahukay tayo ng isang gold bar, yung po'y padadaanin pa rin sa apoy. Dahil yan ay nahukay sa ilalim ng lupa. Bakit? Kasi may mga content of mineral. Ayan, ika nga. May mga content of mineral. Kailangan, yung mga content of mineral na yan, kailangan po ay maghiwa-hiwalay. Katulad ng Katulad po ng silver. Ayan. Katulad po ng silver. Yung pong silver, galing po yan sa gold. Pagka pinadaan po yun sa apoy, pagka dinalisay sa apoy yung ginto na yon, maghihiwalay po ang totoong ginto at saka po yung silver, mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng silver dito sa ating merkado. Dahil meron pong gold. Pero saan galing yon? Hindi po ba? Galing po yon doon sa pagkapadalisay ng tunay na ginto. Kaya humiwalay po yung isang mineral na yon, which is yun nga pong silver. Hallelujah. Pero ang pinakamatindi dito, hindi po ito basta hihiwalay. Ito po ay humihiwalay ang silver na ito sa pinakamataas na temperatura ng init, mga kapatid. Napakainit. Bago humiwalay po ang ating itong one of the mineral nga po sa gold. I'm talking about in gold. Hallelujah. Napaka-hot. Kailangan po ng napakataas na temperatura para po mapaghiwalay itong tunay na gold at saka yung ito pong silver, mga kapatid. Hallelujah. At kapag ito'y napaghiwalay na, hallelujah, ngayon dadalisayin pa uli ang ginto na yan hanggang yan po ay matunaw at hanggang po maging totoong ginto. Yan po yung procedure, mga kapatid, ng kung paano po paano po nalalaman na totoong ginto ang ginto. Sa buhay naman ng mga Kristiyano, mga kapatid, sa ating buhay, hallelujah, yan po ay patungkol po sa ating mga pananampalataya na mayroong tayong pinagdaraanan. Sabi nga dyan, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga sa ginto. Ayan, ang sabi riyan. Sabi nga po sa King James, ang sabi dyan in King James, hallelujah, that the trials of your faith being much more precious than of gold. Ayan, sabi nga daw dyan, yung atin daw pong trials, yung ating mga pinagdaraanan na tayo mayroong pananampalataya ay napakahalaga pa raw po sa ginto, mga kapatid. Yung halaga nun ay napakahalaga pa nun. Yung mayroon tayong pananampalataya sa ating mga pinagdaraanan, that the trials of your faith, hallelujah, being much more precious than, hallelujah, of gold, sabing ganyan. Kaya, mga kapatid, normal sa mga Kristiyano, hallelujah, at kahit nga yung mga hindi Kristiyano, nakakaranas sa mga pagsubok at problema. Pero ano ang kaibahan ng nating mga Kristiyano? Ang kaibahan nating mga Kristiyano, hallelujah, kaysa doon sa mga unbeliever na nakararanas sa mga pagsubok at problema, alam po natin kung saan tayo lalapit. Alam po natin, may problema ka, may pagsubok ka, purihin ang Panginoon. Alam mo na ikaw, paano ka lumapit sa Panginoon. Alam mo kung paano baliin ang tuhod mo. Alam mo paano magpuri sa Panginoon sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pinagdaraanan natin bilang tayo ay mga Kristiyano. May mga problema tayong pinagdaraanan. Pero sa kabila nun, hallelujah, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nakakapanatili
sa ating pananampalataya. Hallelujah. Dahil sabi nga doon, dumadaan ng mga Kristiyano, totoong Kristiyano sa mga trials ng ating pananampalataya. Bakit? Para po dalisayin ang mga totoong Kristiyano. Dahil kung ang pundasyon po natin ay si Kristo, mga kapatid, hallelujah, ano man po yung pagsubok, ano man po yung pagdaanan natin sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay mananatili, hallelujah, mananatili po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Di po ba naalala po ba natin yung dalawang tao na nagtayo ng kanilang bahay? Yung isa ay nagtayo sa tabihan ng dagat o sa buhanginan, doon yung isang tao na nagtayo ng bahay ay sa buhanginan, at yung isa naman ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Nung dumating po ang unos, dumating po ang malakas na alon, may bagyo na dumating, hallelujah, ano pong nangyari doon sa nagtayo ng bahay na nasa buhanginan? Ito po ay madaling nawasak, madaling nawala, madali pong na-disappear. Madali pong nawala, sa madalit salita. Bakit po? Kasi yung buhangin, literally, pag nilagay mo sa buhangin yung bahay mo lang, ibig sabihin, pinatong mo lang doon, wala ka talagang pundasyon, you don't have a proper foundation, hindi talaga inihukay, hindi talaga nilagyan ng mga bakal, pampatibay, hallelujah, ng mga saminto, hallelujah. Siguradong yan, literally yan, mangyayari yan. Kahit nga yung bato, ilagay mo yung mabigat na bagay doon sa buhanginan, pag dumaan yung malakas na alon na yan, yung tinatawag na habagat sa mga tabing dagat. Hallelujah. Alam po natin yan, mga kapatid. Makaka-relate po tayo dyan sa mga tabing dagat, yung sinasabing habagat. Amen? Pag sinabing habagat, mga kapatid, talagang hindi nakalalaot yung mga kapatid nating mga mangingisda. Bakit? Sapagkat napakalakas ng mga alon na yan. Sinlalaki yan ng barko, ika nga. Kaya nga po yung panahon ng taghabagat, sa bawat mga area na malalapit sa dagat, ay nag-iipon na po yan ng kanilang mga pagkain. Lalo na yung mga ating mga kapatiran na walang ibang inaasahan kundi yung pangingisda, hallelujah, ay talagang nag-iipon na po yung mga yan ng mga pagkain. Dahil alam nila, yung panahon ng taghabagat, yung panahon ng taglakas ng alon, hallelujah, at sama ng panahon, alam nilang hindi sila makakalaot. At sila po ay mayroon ng bit-bit na nakasave na mga pagkain. Hallelujah. Ganun din po sa buhay natin, mga kapatid. Kinakailangan, alam naman natin na tayo dadaan sa mga pagsubok at problema. Hindi po exemption. Kapag Kristiyano ka na, wala kang pagsubok. Hallelujah. At alam nyo, mga kapatid, magalak ka. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, hallelujah, magalak ka pagka ikaw may pagsubok. Bakit? Mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. At kapag naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, mayroon kang testimony. Mayroon kang testimonial, mga kapatid. Kapag naranasan mo yung pagsubok, pagka naranasan mo, hallelujah, may nararanasan kang pagsubok at sa biyaya ng Diyos, under His grace, na paglampasan mo yung problema at pagsubok na yon, purihin ang Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay pinalalago ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang conclusion po nito, mga kapatid, ay tayo po ay pinalalago ng ating Panginoong Hesus ang ating pananampalataya. Dahil nililiglig na po ng ating Panginoong Hesus yung mga totoong Kristiyano. Hallelujah. Kaya mga po, mga kapatid, hallelujah, inihiwalay na po ng Panginoon yung mga kambing. Amen. Kung matatandaan po natin sa Book of John, na sabi doon ay yung mga tupa daw po, hallelujah, at kambing ay inihiwalay. Kasi pag nagsama po yung tupa at kambing, hindi po yan mabubuhay. Dahil mag-aaway po yan. Dahil yung kambing ay nanunuwag po yan. May sungay, mahaba yung mga sungay. Possible niyang mapatay yung mga tupa. Kaya nga po ang ginagawa dyan, reality ay pinaghihiwalay po talaga yan. Ngayon, sabi nga ng Bible ay inihiwalay din po yung mga kambing ng mga Kristiyano.
Dahil yun po yung mga tinatawag nating gold-plated. Amen? Yun po yung tinatawag na gold-plated, hallelujah, ng mga Kristiyano. Na kapag dumaan yung pagsubok at problema, nawawala nga. Ano pong sabi ng Pastor Joseph sa sentro na ibahagi niya na salita ng Diyos? Ang totoong mga Kristiyano, hindi nawawala sa panahon ng mga pagsubok. Ang mga totoong Kristiyano, hindi nawawala, hallelujah, ang commitment, hallelujah, sa paglilingkod sa Panginoon pag may mga dumating na problema at pagsubok. Sa kabila ng mga problema at pagsubok, lalo pa nagpapatuloy sa ating Panginoon sa paglilingkod sa biyaya ng ating Diyos. Amen po ba mga kapatid? Yun po yung totoong mga Kristiyano. Hallelujah. Na sa panahon ng mga pagsubok at problema, lalo pang naglilingkod sa Panginoon. Lalo pang susumikap sa biyaya ng Diyos na patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Dahil yun po ang nais ng ating Panginoon. Na tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil malapit nang bumalik ang ating Panginoon mga kapatid. At yung mga dapat maiwan at yung mga dapat na ihiwalay ng Panginoon, ihiwalay ng Diyos yan sa mga totoong mga Kristiyano. Bakit? Para po, hallelujah, para po lalo yung ating pananampalataya ay maging dalisay, maging pure yung ating pananampalataya. Tandaan natin, yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin, that is part of our trials of our faith. Bakit? Para dalisay ng Panginoon yung ating pananampalataya kung totoo po yan mga kapatid. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. At sabi ko nga po, ang conclusion niyan, tayo po ay pinatatatag at pinalalago ng ating Panginoong Hesus sa ating pananampalataya. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay mananalangin na. Hallelujah. Hallelujah. Maraming pong salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Bagamat na nahuli, O Diyos, ang morning devotion na ito, naniniwala po kami, Panginoon, na wala po, Panginoon, na huli, Panginoon, sa inyong gawain, sapagkat sabi niyo nga po sa inyong salita na may mga nauuna na nauhuli at may mga nauhuli na nauuna, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa biyaya niyo, Panginoon, na mayroon pa rin po kami pagkakataon, O Diyos, katulad nito, na muli makalapit sa inyo, muli makadulog sa inyo, Panginoon. At dalangin ko nga po, Panginoon, sa bawat sa amin, O Diyos, na kami po'y inyong tulungan sa inyong biyaya, Panginoong Hesus, na kami po, O Diyos, ay makapagtagumpay sa mga pagsubok na pinagdaraanan namin, sapagkat ito pala, Panginoon, ay part of trials of our faith, Panginoon, para lumago ang aming pananampalataya, para malaman namin kung totoo ang aming pananampalataya. Kaya pala may mga pagsubok at problema ang mga totoong Kristiyano. Hallelujah. Katulad nga ng ginto, Panginoon, katulad ng aming nabanggit, na ang ginto bagamat nasisira ay pinadaraan sa apoy upang ito'y maging dalisay. Ganon din, Panginoon, kami na inyong mga anak. Ganon ang ginagawa niyo sa amin. Pero salamat, O Diyos, dahil alam po namin, Panginoon, sa kabila na kami dumaan sa mga problema at pagsubok na aming kinakaharap, hallelujah, alam po namin, Panginoon, hawak-hawak niyo po kami ng inyong mga kamay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, O Diyos, ang inyong kamay, Panginoon, ay laging nasa amin, hawak-hawak nyo kami, buhat-buhat nyo kami. Kayo pala, Panginoon, yung yung palang footprint, Panginoon, na nakikita namin, ay yung pala, O Diyos, ay inyong footprint, Panginoon. Akala namin kami yung nakakapagtagumpay. Akala namin, Panginoon, na sa kabila ng mga problema at pagsubok ay nakakayanan namin sa aming pansarili, Panginoon. Yung pala'y mali, Panginoon, dahil alam po namin, O Diyos, yung mga problema at pagsubok na aming kinakaharap, yung pala'y sa inyong biyaya lamang, Panginoong Hesus, ay aming mapapagtagumpayan ang mga problema at pagsubok na aming kinakaharap, aming Ama. Hallelujah. Dahil sama namin kayo, Panginoon. Sabi niyo nga po sa inyong salita, you never leave us nor forsake us. Hebrews chapter 13 verse 5, Panginoon. Salamat po aming Ama. Pagpalain niyo po lahat ng aking mga kapatid na mga manonood, O Diyos, ng morning devotion na ito. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin. At bagamat huli, O Diyos, hayaan niyo po muli maranasan namin ang inyong kapangyarihan. Maranasan namin, O Diyos, ang inyong biyaya, O Diyos, sa patuloy po naming nararanasan aming Ama. At patuloy kayong maluwalhati
muli sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po. At sino man po ang mga nangangailangan ng kagalingan physically, spiritually, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, I speak healing upon healing in Jesus' mighty name, O God. In Jesus' mighty name, O Lord Jesus. Palakasin niyo po kami spiritually, Panginoon. Palakasin niyo pa po kami. Tulungan niyo pa po kami spiritually, Panginoon, upang mapaglampasan po namin lahat ng mga pagsubok at problema na kinakaharap namin inyong mga anak, aming Ama. Salamat po dahil sa kabila ng mga problema at pagsubok na ito, kayo po ay mapaparangalan, Panginoon. Kayo po ay napaparangalan sa mga problema at pagsubok na kinakaharap po namin, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagdakila ay sa inyong pangalan lamang po namin binabalik, aming Ama. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos. Hallelujah.